ayan. Maglilinis tayo ng vacuum. At ang punong-puno. Ayan. Oh, diba? Nako, daming balahibo. Sos, itim. Nandiyan ka na naman sa ilalim. Paubo-ubo ka pa. Itim. Alis ka dyan. Pa-plastic natin to. Makakagawa na ng isang unan. Ayan. Malinis na ulit. Malinis na ulit, mangbang. Itim. Ayan. Isang supot. Ay. Pag naglilinis ako, nandiyan kayong lahat. Takot kasi sila sa tunog ng vacuum. Takot kayo. So, bali, ibabalik na natin to. Sos. Ay, kakak. So, ganun lang. Malinis na ulit. O, diba? O, ligpitin mo na, Choco, kasi pakialamera ka. Ayan. Alam nilang tapos na ako maglinis. Kaya, andito na naman silang lahat, o. Kasi, yung kulungan nila ay hindi naman talaga nakalaklag yan. Dahil, ayaw kong nagkukulong ng aso. Andito lang sila sa loob ng bahay. So, yun lang. Bagong palit yung mga pads nyo, ha? Shhh. Bambang. Bambang, good morning na. Tapos na maglinis si mama. Shhh. Anong sasabihin mo sa mama na malinis na ang mga galing na yan sa labas? Diyan pa yan iihi. Baba. Anong sasabihin mo sa akin? O, isa pa. Thank you. Thank you. Thank you ka sa mama. Eh, ayusin mo. Thank you. Thank you, mama. Thank you na. Ay, ba't ganun ang thank you? Tim. Wala. Si Haba lang marunong kausapin. Si Siopaw nandun na sa labas. Balak na namang tumakas. Pero natatakot naman siyang sumuot diyan sa butas. Oo. Pagaling ka. Pagalingin mo yung mga galis mo. At magastos ka. So, yun lang. Tatago na natin to. Ang ating laundry area ay para ng bodega. Ay, labas. Labas. Magwiwiwi na naman kayo dito. Oh. Thank you sa mama. Nilinis ko yung paligid. Clover. Sa labas ang wet-wet. Ay. Ano ba yan? Tim. Aga-aga. Inaantok. Kakasuklay ko pa lang sa'yo eh. So, ayun lang guys. Sa umaga, ganyan talaga ang trabaho ng isang farm parent. Maglinis. Lahat ng dapat linisin hanggat kaya pa ng lakas. Maglinis. Para hindi bumaho. Diba? Para hindi ayan na ang punggi. Akala nyo magpapatreats ako? Hindi. O sige, ubusin nyo na itong treats nyo. Dahil pagod si mama. Kayo ay bibigyan ko ng treats. Habang nagpapahinga si mama. Ang sabi ko, habang nagpapahinga si mama, treats muna. Ayan o. Kaso lang may chicken. Probiotics to eh. Bawal ka sa chicken eh. Bawal sa'yo to. Tim. Walang mag-aaksaya ha. Bawal sa'yo to kaya huwag kang kumain ito. Si Pongge. Ay, si Clover. Nalaglag pa. Di pa kita nabigyan, Pongge? Ha? Oh. Ay, wala na. Bawal sa'yo yun eh. Bawal sa baba yun. Bawal. Kaya bibigyan na lang kita ng
dental sticks. Ayan. Ayan. Ito na lang sa'yo, no? Naubos mo na, Clover. Grabe naman. Ayan. Ikaw rin. Tinititigan pa muna eh. Ikaw. Anong gusto? Kinain mo na yung prebiotics mo? Ha? Wala eh. Hindi makausap si Itim-Tim. Ayan siya oh. Basta pag may chicken, hindi ko binibigyan si Haba kasi hindi pa magaling yung kanyang allergic dermatitis. Wala daw talagang gamot yun guys, kundi kontrolin lang. Kaya ang kanyang gamot ay lifetime na. Ayun. Sige nang Itim-Tim, bibigyan kita oh. Gusto mo rin? Oh. Para hindi na kayo mag-toothbrush. Mag-dental sticks ka. So, yun lang guys. Nakakapagod na umaga. Linis dito, linis doon. Yan. Kaya, ayan ang aming sisiopaw. Ayan yung aming almusal. Nakabalot pa sa plastic. Wala nang ayos-ayos sa lagayan ng almusal. Ayan yung aming tira. O, di ba? Yan. Ayan ang pagkain ni siopaw. Naubusan ako nung isang klase niyang mapaborito. Kaya, yan, mag-whiskas muna siya. At saka Royal Canin. Kasi kung minsan guys, yan si siopaw, nagsasawa sa kibol. Yung Royal Canin na nakikita nyo naman siguro sa video ko na binibili namin. Gusto rin niya ng wet. Kaya ayan, may wet, may kibol. Kaya, kami dito ay kumpleto na sa pagkain ng mga aso at pusa para na kaming tindahan. Ang aming mesa ay wala nang kapararakan. Basta mesa lang at pwedeng kumain at may mamakakain. Yun ang mahalaga. Kaya, ayun. Ang aming ref ay basag ang chiller. Kasi binasag nito. Pumasok sa loob ng ref. Nabasag tuloy. Sumalisi sa pagbubukas ng ref. Kaya nabasag. Yung aming remote na electric fan, natumba nila kasi nagharutan dyan sa liit ng aming space. Okay lang, tinapon. Ilan ang electric fan ang nasira nyo, Punggi? 3, di ba? 3. Tapos ngayon sinisira nyo na naman yung floor fan. Ayun, oh. Kaya dapat ang gamit natin ay mga plastic. Para magkanda tumba-tumba man, na parang laging dinadaan ng Tino at saka ni Owan, magka-tumba-tumba man, hindi masisira kasi plastic. Di ba, Bambang? Di ba? Sagot! Maninira ka, diba? Sinira mo yung lagayan ng gulay sa rep. Anong kasalanan ko? Ilumusot ka eh. Oo, pumasok ka sa loob ng rep, salbahe ka talaga. Hindi na siya kaya ng bigat. Ayun, nabasag. Ang dami niyong sinira. So, ayun. Ano pang sinira niyo, Bang? Chinelas ko, diba? Oo, yung first time ni Mama na magkaroon ng Havaianas. Tapos nakita ko pinagtutulungan nyo ng ngat-ngatin ikaw, si Punggi, at saka yung nanay mo, si Clover. Siyempre, kasama din yung laway-laway na yan. May laway mo, nasa sahig na naman, oh. Ano ba yan? Ano ba yan? Itim-tim. Malaway-laway ka. So, yun lang guys. Share ko lang. Kapag may aso tayo ay talagang expected mo na yan na may mga masisira silang mga bagay-bagay sa bahay. Pero ang mahalaga, walang nasasaktan. 'Di ba? So ayun, nakakita na naman sila ng Imamarites. Walang iihi diyan. Alam ko kung sino yung umihi diyan. Kapapalit ko lang ng sapin ng upuan. Ba. Ay. Pag nakikita nyong nakangiti-ngiti ako, hindi kayo natatakot sa akin ha. Ang mga aso guys ay parang mga bata rin. Kapag alam nila na hindi ka talaga galit, nagagalit-galitan lang, hindi yan makikinig. Pero pag alam nilang galit, titig mo pa lang, yan ay matatakot na. Ganon. Dapat ganon tayo sa mga aso natin, para tayo pa rin yung alpha. Alam nyo kung bakit guys. Kapag hindi na sila takot sa inyo, may possibility na pag lumaban sila ay makagat kayo. Bakit? Kasi syempre aso yan eh. Yun ang instinct nila.
na feeling nila okay lang, na hindi naman siyempre nila alam na may rabies sila o ano, o kahit na may vaccine sila. Siyempre, hindi naman nila alam yun eh. Ang akala nila, siyempre, ang akala nila pag nakikipag-away sila or nakikipagtalo, mga gat. Oh. Eh kung nakalimutan nilang ikaw ang amo nila, akala nila ka-level ka lang, eh hindi na sila matatakot sa'yo. Kaya ganun ako. Yan nga lang, kapag may mga imamarites sila dyan, kahit anong pasweet ko, hindi talaga sila magpapasaway. Ang kailangan kong gawin, kumuha ng walis at ihalibas dyan sa pader para sila ay matakot. Ang hindi lang naman natatakot dito guys ay si Choco. Asan ba si Choco? Choco! Shh! Ayun pala, may sariling mundo. Anong ginagawa mo dyan? Si Choco ay mahaba na naman yung balahibo niya. Kailangan na namang ipag-room kasi mukha na namang ermitanyo. Pero gustong gusto ni Clarice, yung anak ko ng ganyan. Yung maraming balahibo na halos hindi makita ang katawan. Kasi mukha daw siyang malaki. Kapag kasi kinakalbo guys, sobrang liit niya. Di ba ba? Anong masasabi mo? Pagkalbo si Choco, di ba liit, no? Ang liit niya. Oh. Huwag ka magdudumi ha. Ang puti pa naman ang suot mong damit. Shh, aba. Kaya pino na lang, magkakamot na naman, papansin din eh. Kaya magkakamot. Hindi na kita idadala sa vet. Ang mahal-mahal ng gastos doon. Oh, sasagot-sagot ka pa, totoo naman. Gusto mo, hindi ka na namin ipagamot? Ha? Gusto mo? Hayaan ka namin galisin. Oh, iligaw ka namin. Gusto mo yan? Iligaw ka namin? Oh, talaga. Ayan guys, namumula yung leeg niya. Yan lang naman. Kaya namin siya dinadamitan para kasi hindi niya masyadong ma-scratch yung kanyang katawan. O diba? Galisin. Ililigaw ka na lang namin. Hindi ka na namin love. Galisin ka. Pero hindi siya mabaho guys. Hindi siya nangangamoy. Para lang talaga siyang, kumbaga sa tao talagang nangati lang. May kumagat, parang ganun. So, anong gagawin natin sa'yo, Habangbang? O, magbabay ka na sa kanila, sa mga nanonood sa'yo. Dali, ang dami mo kayang fans. Sige na, babay na. Oh, ano yan? Maingay daw tayo. Oh, ano yun? Ano yun? May nalaglag sa labas. Ito naman si Siopaw, may ginigiba na naman yung pader, oh. Puro scratch na naman yan. Nag-uumpisa ka na naman, Siopaw, ah. So, babay na. Babay na. Clover, babay na. Babay po. Ayaw ni mga babay niya ba? Bye-bye. Ay, nagbabay na.